Tayo po'y manalangin. Opo, dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat po kami. Sa dakilang pribileyo na pinagkaloob mo sa amin, binigyan mo kami ng kalayaan. Malapang noon na patuloy kang mapapurihan, mapasalamatan. Salamat po sa pagtanggap mo na aming pagpupuri. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos, at minsan pa, sama-sama po kaming lumalapit na pagpalain mo po yung mga salita. Malapanginoon ng mga salita mong gumagabay sa amin upang paano ka paglilingkuran, paano namin madawala lahat ang dakilang pangalan kay po Diyos ang gumabay sa amin. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mapangunawa sa mga salita. Tulungan mo po kaming hindi maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita ng Panginoon upang kami maging karapat-dapat, anumang araw, anumang oras, na ikaw ay magbabalik, malapan kami po ay makakasama, dakilang Diyos. Sumaamin po kayo, dakilang Diyos, at amin sinasaway lahat ng gawa ng kalabang, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal. Purihin pong ating dakilang Diyos, purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inihanda po natin ang ating mga talata, maminamal dito po sa Genesis, chapter 4, verse 1 up to 5. Italo natin ang verse 8 up to 9. Maminamal ako po yung nagpapaabot muna ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan sa ating Diyos natin pinaglilingkuran. At nagpapaabot din po tayo ng patuloy na pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Pag-alala sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, sa ating mga minamalamang manggagawa, sa ating beloved mga uwit, manunugtog, sa ating beloved preachers, dito sa dako po ng Olongapo, sa lahat ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila na mga kapatiran natin at mga minamahal sa lahat po ng ating mga kapatiran narito ngayon, purin pong ating dakilan Diyos. Amen. Isang malakas na palakpak muna, maminamahal, upang magising ang ating mga diwa. Kindly buksan po natin ang ating talatang binanggit, maminamahal, Genesis chapter 4, verse 1 up to 5. Talo natin ang verse 8 up to 9. Dito po sa Genesis, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 5, talo ng 8 hanggang 9. At nakilala na lalaki si Eva na kanyang asawa. At siya naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako na lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. Datapot si Cain ay magbubukid ng lupa. At nangyari, nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. 8. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko. Ako bagay tagapagbantay sa aking kapatid. Amen. 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 Maminamahal ang ating paksa ay pamagatan po nating, are we our brother's keeper? Are we our brother's keeper? Ito maminamahal ay hango po dito sa mga talatang binasa po natin sa Genesis chapter 8 and 9. Sabi rito, maminamahal, at nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, ewan ko. Ako ba ay tagapagbantay ng aking kapatid? Are we our brother's keeper? Maminamahal, gusto ko pong ipaalam sa inyo, mga minamahal, na bilang mga mananampalataya, maminamahal, na naglilingkod sa Diyos, tayo po ay mga magkakapatid. Amen.
Itong relasyon natin dito, mga minamahal, sa lupa. Ang iba sa atin ay mga magpapamilya, mag-iina, magkakamag-anak, magpipinsan, mag-asawa, magkakapatid. Pagdating natin sa langit, mga minamahal, tandaan po natin, tayong lahat ay magkakapatid lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pati yung lola natin, kapatid mo na rin sa mahal na Panginoon yan. Magiging kapatid mo rin. Amen. Dito po mga minamahal, matutungayan po natin. Nasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dahil hindi nilingap ng Diyos ang mga hain ni Cain. Sabi siya ay nagandog, mga minamahal, na mga walang kwentang mga pananim sa kanyang bukid, walang kwenta. Samantalang si Abel, ang sabi ng banal na kasulatan, at nagandog si Abel, mga minamahal, at ito'y nilingap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay sa kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon, at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Dapat hindi nilingap ng Diyos ang hain ni Cain, at nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang muka. At ang sabi rito, mga minamahal, at kanyang pinatay ang kanyang kapatid. Amen. Kaya mga minamahal, gusto ko pong ipaalam sa inyo, mga minamahal, na lahat ng mga mananampalataya, lahat po ng mga naglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, we are a brother's keeper. Amen. Tayong lahat ay mga magkakapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, at bilang mga magkakapatid, tandaan po natin, hindi pwede rito yung walang pakialaman. Amen? Hindi rito pwede, mga minamahal, yung mind on your business. Ang tunay na mga anak ng Diyos, mga minamahal, ang tunay na mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, we are a brothers and sisters keeper. Tayo po yung mga magkakapatid. Amen? Katunayan, mga minamahal, ang relasyon natin sa isa't isa, higit pa sa ating mga kamag-anak, higit pa sa mga mahal natin sa buhay na hindi naglilingkod sa Diyos. Ako, mga minamahal, nung nakakilala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang edad ko lamang ay 17 years old. 17 years old lang ako nakakilala sa mahal na Panginoon. Pagkatapos kong nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, iniwan ko po ang aking mga magulang. Iniwan ko po ang aking mga kapatid sa laman. Naglingkod po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon ay mahigit 40 taon na po akong worker, mga minamahal, na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula noon, ang aking itinuring na mga magulang at mga kapatid ay ang ating mga kapatiran na kasama kong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung kayo'y lagi kong nakakasama, mga minamahal, sa tuwing may banal na gawain, mga minamahal, ang aking mga mahal sa buhay, hindi ko na po halos makita. Ang huling dalaw ko sa aking magulang, nandun na po sa loob ng Ataol. Isang linggo lang lumipas, mga minamahal. Ang huling dalaw ko, nandun na sa isang Ataol ang aking magulang, mga minamahal, bagamat ako ang gumastos. Pero yun ang huli, mga minamahal, na nakita ko ang aking magulang mula nung ako'y naging manggagawa. Kaya nga, gusto ko pong ipaalam sa inyo, mga minamahal, na bilang mga mananampalataya, ang pagsasama nating ito, mga minamahal, ay hindi lamang sa lupang ito, hindi lamang ito pansamantala, mga minamahal, kundi hanggang sa langit, tayo rin po ang magsasama-sama. Tayo rin po, mga minamahal, ang magkakapiling pagdating natin sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, tayo po rito, mga minamahal, ay mga magkakapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang magkakapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, we are a brothers and sisters keeper. Kung wala kang pakialam sa kapatid mo, hindi ka pwedeng maging mananampalataya. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano kung wala kang pakialam sa kapatid mo. Kaya dito matutungayan niyo po, mga minamahal. Sinabi ng banal na kasulatan, we have responsibilities to one another.
Ang bawat mananampalataya ay meron pong responsibilidad sa bawat isa sa atin. Hindi dito pwede maminamal yung katwiran ng iba. Mind on your own business. Kung ikaw ay nagpapahalaga sa kaligtasan, mga minamahal, dapat pahalagaan mo rin ang kaligtasan ng iyong kapwa. Wala rito yung mind on your own business. Pag nagkakamali ang kapatid mo, pag siya po ay nagkakasala, hindi pwedeng ipagtakpan mo yan. Kung ipagtatakpan mo ang kasalanan ng kapatid mo, mga minamahal, sabi ng Biblia, ikaw po'y bahagi ng kanyang kasalanan. Bahagi ka ng kasalanan ng iyong kapatid. Sabi ng Lucas chapter 17 verse 3, kung idadagdag po natin ito sandali, maminamal, basahin po natin ang mga talata. Dito sa Lucas 17 verse 3, sunod natin ang Proverbs 9:8, Proverbs 29 and verse 17. Kindly. Basahin natin. Po sa Lucas chapter 17 verse 3, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang inyong kapatid, sawayin mo siya, at kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Proverbs 9:8 and Proverbs 29:17. Proverbs 9:8 po na. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 9, talatang 8. Huwag mong sawayin ang manglilibak, baka ipagtanim ka niya. Sawayin mo ang pantas at kanyang iibigin ka. Proverbs 29:17. 29 ng Kawikaan, talatang 7. Ang matuwid ay kumukuhang alam sa bagay ng dukha. Ang masama ay walang unawang makaalam. Amen. 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 Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kinakailangan bilang mga magkakapatid, ang sabi ng Biblia, we have concern one another. Amen. Sinabi rito, maminamahal, sa Lucas 17 verse 3, nabasa po natin, maminamahal, kapag nagkasala ang iyong kapatid, sawayin mo. At pag siya humingin ng tawad, patawarin mo. Hindi rito pwede, maminamal, yung takipan ng kasalanan. Kaibigan kita, Brad, ipagtatakpan kita. Yan po, maminamahal, ay magiging bahagi ka ng kanyang kasalanan. Ang tawag dyan ay partaker of sin. Kaya kung mababasa nyo ang Proverbs 27 verse 5, sabi, rebuke is better than to secret love. Open rebuke is better than to secret love. Pag mahal mo ang kapatid mo, mga minamahal, pag siya'y nakikita mong mali, may ginagawang masama, mga minamahal, sabi ng Biblia, open rebuke is better than to secret love. Sawayin mo siya. Hindi pwede, mga minamahal, yung pong bahala ka sa buhay mo, magkaibigan tayo, hindi kita sasawayin. Sabi, bahagi ka ng kanyang kasalanan. Ang sabi diyan, partaker of sin. Kindly basahin natin yung dalawang talata, Proverbs 27, verse 5 and verse 6. Kawikaan, Kapitulo 27, talata 5 hanggang 6. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis. Amen. Amen. Kindly, paki-display yung talata. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, Proverbs 27, verse 5 and verse 6. Yung ating mga nakadyan sa hindi marunong magbigay ng versikulo. Iba-iba yung verse na binilalagay. Proverbs 27, verse 5, ang sabi, open rebuke is better than to secret love. Kapag nagkukulang o nagkakasala ang kapatid mo, maminamahal, sawayin mo siya. Ito ang tunay na pag-ibig. Amen? Open rebuke is better than to secret love. And sabi, tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis. Ang tapat na kaibigan, maminamahal, ay sumusugat. Ibig sabihin, pag sinasaway ka ng kapatid mo, talagang sumusugat, masakit. Pero yan ang tunay na kaibigan. Amen?
Pero kapag hindi ka sinasaway ng kaibigan mo, tatalong ka na sa impyerno, may asawa ka, makikipagrelasyon ka sa iba, hindi ka sinasaway, yan ang mga taong hanggang sa impyerno sasamahan ka. Pero kapag umiibig ka sa kaibigan mo, maminamahal, open rebuke is better than to secret love. Sasawayin ka niya para hindi ka mapunta sa impyerno. Amen. Sabi rito, tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang halik ng kaaway ay malabis. Kapag hindi ka sinasaway ng kaibigan mo, para kang hinalikan ni Judas. Di mo si Judas, hinalikan ng malapang nun, yung pala binibenta na siya ng 30 pieces of silver. Pag meron kang kaibigan, hindi ka sinasaway kahit mali ka, para kang hinalikan ni Judas. Para kang hinalikan ni Judas pag meron kang matalik na kaibigan, mali ka na, hindi ka pa sinasaway. Lalaki ka, nakikipagrelasyon ka sa may asawa, hindi ka sinasaway ng mga kaibigan mo, yan po'y katulad ni Judas. Hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sabi, open rebuke is better than to secret love. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, we have responsibilities to one another. Bawat isa sa atin mayroon pong pananagutan sa isa't isa. We are a brothers and sisters keeper. Kung hindi ka marunong magbantay ng iyong kapatid, sinabi ng Biblia, pag nagkasala ang iyong kapatid, sawayin mo. Sawayin mo. Kapag nagkasala ang kapatid mo, sawayin mo, hindi yung, oy, alam ko yan ha, o sige, huwag kang maingay, atin-atin lang to. O sige, huwag kang maingay. Pareho kayong mabulid sa impyerno. Pagdating sa impyerno, magsasabunutan kayo. Pagdating sa impyerno, mag-aaway kayo. Pambihira ka, hindi mo ko sinaway. Ngayon, nandito ako sa impyerno. Ano naman, narito rin naman ako sa impyerno eh. Pareho kayong nabulid sa impyerno kasi nagtatago kayo ng mga kasalanan sa isa't isa. Amen! Kasi sinabi ng banal na kasulatan dito po sa 1 John, basahin po natin ang 1 John chapter 3 verse 11 hanggang 15, nakita niyo po ang kapalaran ni Cain at ni Abel, maminamahal. Sinabi ng Biblia, we must love one another. Bilang mga mananampalataya, sabi ng Biblia, meron tayong concern. Sabi, we must love one another. Ang sabi, basahin po natin 1 John 3:11 hanggang 15, kindly. John chapter 3 verse 11 to up to 15. Sapagkat ito ang pasabi niyong narinig, buhat ng pasimula, na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Hindi gaya ni Cain na siya'y masama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang magawa ay masasama at ang magawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung kayo kinapuputan ng sanlibutan. Nalalaman natin tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Ang sino man napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyo sino mang mamamatay tao ay hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggang. Amen. Amen. Tignan niyo, maminamahal, ang interpretation ng Biblia, maminamahal. Kapag ang kapatid mo nagkakasala, hindi mo sinasaway, kinapupuutan mo siya. Kinapupuutan mo siya. At ang napupuot sa kapatid, sinabi ng Biblia, ay nagkakasala. Ang napupuot sa kanyang kapatid ay nagkakasala. Kasi sinabi ng talata, maminamahal, sabi rin ng 1 John chapter 3, sapagkat ang pasabing ito'y inyong narinig, buhat pa na ng pasimula, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Hindi gaya ni Cain na siya'y masama, pinatay niya ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang gawa ay masama. At ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapuputan ng mga sanlibutan. Nalalaman natin tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan sapagkat tayo nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig sa kapatid ay nananahan sa kamatayan.
Pag nakita mong nagkakasala ang kapatid mo, may asawa na, umiibig pa sa iba, kasalanan yun. Pag hindi mo sinaway yun, hindi ka umiibig sa kapatid, taga-impyerno ka. Magiging partikir ka niya. At ang sabi, nalalaman natin na ang hindi umiibig sa kapatid ay nananahan sa kamatayan. Ang sinumang napupot sa kanyang kapatid ay mga mamamatay tao. At nalalaman yung sinumang mamamatay tao ay hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi pala pag-ibig yung nakita mo yung nakita mo yung kapatid mo nagkakasala, hindi mo sasawayin. Hindi pala pag-ibig yun. Napupuot ka sa kanya. Gusto mo siyang mapunta sa impyerno. Napupuot ka sa kanya. Kaya mali yung interpretation natin ng pag-ibig. Ang interpret kasi natin ng pag-ibig, naku, baka naman matisod sa akin, baka naman masaktan sa akin. Ayoko, magkaibigan kami niyan eh. Yun ang tinatawag na galit, puot. Pag ayaw mong magalit ng iyong kapatid dahil sinasaway mo siya sa mali, napupuot ka sa kanya at ikaw ay karamay ng kanyang kamatayan. Karamay ka ng kanyang kasalanan. Ang napupuot sa kapatid ay walang buhay na walang hanggan. Sinabi rito, siya, mga minamahal, ay nakalaan sa tinatawag na eternal death. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mga mamamatay tao. Ang mamamatay tao, sabi, ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Pag-ibig sabihin pala, may nakikita kang masama sa kapatid mo, hindi mo sinasaway, hindi mo siya sinusumbong, hindi mo ipinagtatapat yung kanilang ginagawang masama, ang tawag sa iyo ng Diyos, mamamatay tao. Kriminal. Mas una ka pang parurusahan ng Diyos sa mga nakita mong gumagawa ng masama, pero hindi mo sinasaway. Tawag sa iyo, kriminal. Mamamatay tao. Amen. Dito po, maminamahal, sabi ng Biblia, ang responsibilidad ng bawat mananampalataya, we have loved one with another. Meron tayong pananagutan, magmahalan sa isa't isa. At ang pagmamahalan sa isa't isa, hindi yung tinatawag, maminamahal, na magtakipan ng mga mali. Ay, kunyari, wala akong nakita, o kunyari, hindi ko alam yan. Wala akong alam diyan. Partikir ka. Kaya sinabi ng Biblia, maminamahal, ang isang unang-unang responsibilidad ng mga mananampalataya, sabi, magkaroon tayo ng pag-ibig sa isa't isa. Ang hindi umiibig ay mga mamamatay tao. Ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, ang tawag sa iyo, mamamatay tao. Kriminal. Pag nakita mo ang kapatid mo, hindi mo sinasaway, magkakasama kayo, magkakaibigang matalik kayo, hindi mo sinasaway, ang tawag sa iyo ng Diyos, mamamatay tao. Hindi ka marunong sumaway ng kapatid mo, itinatago mo ang kanyang kasalanan. Sabi ng Lucas, nabasa natin 17 verse 3, nagiging bahagi ka ng kanyang kasalanan. Bahagi ka, yung ginagawa niyang kasalanan, higit pa ron ang ginawa mong kasalanan. Higit pa sa ginawa niyang kasalanan. Ang tawag diyan, partaker of sin. Amen. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, basahin po natin ng 1 Timothy o 1 Thessalonians 4:9 tsaka 1 Pedro 1:22. Gaano kalaga na mayroong pagmamahalan ang bawat mananampalataya. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 9. Datapat tungkol sa pag-iibigang kapatid, ay hindi ninyo kailangan na kayo sulatan ng sinuman, sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Amen. 1 Peter 1:22. 1 Peter chapter 1 verse 22. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na di pakunwari sa mga kapatid. Mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Amen. 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 Sabi, magkaroon tayo ng pag-ibig na hindi pakunyari. Ha? Magkaroon ng pag-ibig na hindi pakunyari.
sa mga kapatid, mag-ibigan kayo ng buong ningas sa inyong puso, sa isa't isa. Ano ibig sabihin ng hindi pa kunyari, hindi pa imbabaw? Pag nakita mo yung kapatid mo nagkakasala, tapos hindi mo yan i-report, hindi mo yan sasabihin sa mga nakakataas sa iyo, pakunyaring pag-ibig yan. Hindi yan tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, open rebuke is better than to secret love. Proverbs 27 verse 5. Iba yung pag-ibig sa sanlibutan at iba rin ang pag-ibig na makadiyos. Ang pag-ibig na makadiyos, maminamahal, ayaw mong magkasala ang kapatid mo. Ang pag-ibig na makadiyos, maminamahal, itinutuwid mo ang mali. Kahit siya po ay masaktan, kahit siya po ay magdamdam sa iyo, basta ang pag-ibig, maminamahal, ay nagtutuwid ng mali. Kasi pag hindi mo siya itinuwid, mas mauna ka pang mapunta sa impyerno. Mas mauuna ka pang mapunta sa impyerno, tawag yan, partaker of sin. Amen? Ang sabi ng Biblia, maminamahal, how can we show love one another? Paano natin dapat ipakita ang ating pag-ibig sa isa't isa? Katulad ng sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, huwag tayong gumaya kay Cain. Ang kanyang kaisa-isang kapatid, maminamahal, pinatay niya. Pinatay niya yung kanyang kaisa-isang kapatid na si Abel. Bakit niya pinatay si Abel? Dahil tinanggap ng Diyos ang kanyang pagsamba, ang kanyang mga hain, samantalang yung kanyang pagsamba, hindi tinanggap o kinalinga ng ating dakilang Diyos, ng ating mahal na Panginoon. Minsan hindi natin alam, maminamahal, bakit hindi tayo sinasaway ng ating kapatid. Walang pag-ibig sa iyo yan. Kaya dapat kung kayo pipili ng kaibigan, yung totoong nagmamahal sa inyo. At ang mga totoong nagmamahal sa inyo, itinutuwid tayo pag mali tayo. Yan ang totoong pagmamahal. Hindi yung mali ka na, tinatama, parang walang nakita, parang partiker pa eh. Parang hindi marunong maminamahal magsabi ng tama at magsabi ng mali. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, bilang mga mananampalataya, unang-una, sabi ng Romans chapter 15 verse 7, isulat nyo na lang po, maminamahal. Sabi, receive one another. Bilang tayo yung mga mananampalataya na nagmamahalan, sabi, receive one another. Dapat wala pong nagtatangi sa atin. Dapat tinatanggap natin ang isa't isa. Wala tayong tinatawag na over familiarity. Receive one another. Romans 15 verse 7. At pangalawa sabi, edify one another. Nakasulat sa Romans 14 verse 19, sabi, edify. Tayo'y magpalakasan sa isa't isa, edifying one another. Palakasin natin ang isa't isa. Ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos, mga minamahal, hindi niya pinanghinawaan o pinanghinaan ng loob ang kanyang kapatid. Sabi, mga minamahal, magpalakasan kayo sa isa't isa. Kaya pag mayroong bumubulong sa iyo, oo nga, yung preacher na yan, nakakatisod. Buti pa, wag na tayong sumamba. Hindi nagmamahal sa yan, si Satanas yan. Si Satanas yan. Alam mo, lalapit si Satanas yan. Hindi may buntot, hindi may sungay, hindi yung may pangil. Hindi may kopa. Gagamit yan ng tao. Gagamit yan ng kapatid mo, katulad si Adan at si Eva, nung ginamit ni Satanas, yung pinakamagandang hayop sa balat ng lupa, yung ahas. Alam niyo ba bakit ahas ang ginamit ni Satanas nung tinukso niya si Adan at si Eva? Ito ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Lumalakad yan, pag ganun bagay, lakad niyan. Napakaganda ng ahas nung hindi pa sinumpa ng Diyos. Pero nung sinumpa ng Diyos, gumagapang na lang. Tapos lahat ng mga makakakita sa kanya, sabi, dudurugin ng iyong ulo. Lahat ng taong makakakita sa iyo, dudurugin ng iyong ulo. At lahat naman na makikita mong tao ay tutuklawin mo. Yun ang sumpa ng Diyos sa tao at sa ahas. Yung ahas, maminamal na ginamit ni Satanas, sinumpa ng Diyos. Kaya nakita nyo, gumagapang na lang yan. Dati patayo yan. Pinakamagandang hayop sa balat ng lupa ang ahas noon. Amen.
Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, kinakailangan bilang mga mananampalataya, dapat, sabi, receive one another. Magtanggapan kayo sa isa't isa. Hindi, porket hindi malapit sa puso mo, hindi mo siya tanggapin. Hindi siya familiar sa'yo, hindi mo tanggapin. Receiving one another. Pangalawa, maminamal, sabi, serve one another. Galatians 5:13 and 50 hanggang 15, sabi rito, maminamahal, serve one another. Maglingkuran kayo sa isa't isa. Amen. Maraming paraan upang maglingkod tayo, maminamahal, dahil sabi ng Biblia, pagdating ng araw, if you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Pagdating sa kaharian ng langit, ikaw po, mga minamahal, ang gagawin ng Diyos na pinakadakila sa kaharian ng langit, dahil dito nandun ka sa CR. Dito, mga minamahal, ikaw ang naglalampaso, ikaw nag-aayos ng upuan. Dito, mga minamahal, nandun ka sa highway, inaasikaso mo ang kapatiran pagdating dito. Pagdating mo sa kaharian ng langit, ikaw ang puputungan, ikaw ang pararangalan ng Diyos. Kami mga preacher, mga minamahal, dahil hindi na namin magampanan niya kasi naghahanda kami ng mga mensahe. Pero bago kami naging mangaral, naging tagahugas kami ng pinggan, naging tagalinis kami ng kubeta. Hindi namin iiwanan hanggang hindi natatapos ang gawain. Kami ang tagapunas ng mga upuan noon, mga minamahal, sa Pastoral House. Nagampanan po namin yan bago namin nagampanan ang ganitong tungkulin na mga ngaral. Nagdaan na po kami dyan. Pinagdaanan po namin yan for almost mahigit 10 taon, mahigit 15 taon. At pag kami, maminamahal, ay galing sa mga probinsya, mga preacher kami doon. Pag kami may report, pagdating namin sa Maynila, balik uli kami sa paglilinis ng kubeta. Imagine, preacher na kami sa outstation, na mga ordained preacher na kami sa outstation. Pag nai-report kami, pagdating namin sa Maynila, balik kami kuskus sa kubeta. Balik kami sa paghuhugas ng pinggan, back to zero. Kumbaga sa sundalo, general na, balik uli sa pagiging private. Ganon ang pamantayan ng church. Amen. Tinuturuan tayong maglingkod, tinuturuan tayong lumakad ng may pagpapakumbaba. Ang sabi, serve one another. Ang pangatlo, sabi, o pang-apat, sabi, bear one another burden. Sabi ng Galatia Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 2, kaya hindi basahin natin, bear one another burden. Dapat ang problema ng isa, problema nating lahat. Magtulungan tayo. Huwag natin pabayaan na ang isa lang ang namomroblema, maminamal sa kanyang sariling problema, bearing burden one another. Basahin natin ng Galatia 6:1 and 2. Dito po sa Galatia Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 2. Mga kapatid, kung sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwarin yung sarili, baka ikaw naman ay matukso. 2, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gawin ang kautusan ni Kristo. Amen. 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 Tignan niyo, maminamahal, unawain niyo po ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa Espiritu ay papanumbalikin niyo ang ganong espiritu ng kaininan. Inyong pagwariin na ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Amen? Ibig sabihin, pag nakita mong nagkakasala ang kapatid mo, na may ginagawang hindi maganda, sabi rito, ay inyong papanumbalikin. Papanumbalikin, ibig sabihin, akayin mo sa pagsisisi. Akayin mo, maminamahal, na siya'y itama ang kanyang kamalian. Ituwid ang kanyang mga pagkakamali. Pero sabi, ngunit, wariin mo ang iyong sarili, baka naman ikaw ang matukso. Pero wariin mo yung sarili mo. Ibig sabihin, ngunit mag-ingat ka rin. Baka naman, imbis na masaway mo siya, baka sabihin mo, o sige, maghanap din ako ng iba. Yung imbis na ikaw ang makahikayat na magsisi siya, ikaw pa yung, o sige, partner kayo, partner kami dalawa magkakapartner. Walang sumbungan, ha? Yun ang masama. Amen?
Yun ang masama. Ang sabi ng Biblia, magdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa, tuparin nyo ng gayon ang kautusan ni Kristo. Ibig sabihin, ang bawat mananampalataya, nagdadalahan tayo ng kahinaan ng iba. Nagdalahan tayo ng pasanin sa isa't isa. Ibig sabihin, magdamayan tayo, magtulungan tayo. Huwag natin itatago ang kasalanan ng ating kapwa kasi pag itinatago natin ang kasalanan ng ating kapwa, hindi ka nagmamalasakit sa kapwa mo, itinutulak mo pa siya sa impyerno, tapos pagkatulak mo sa kanya sa impyerno, humawak pa siya sa kamay mo. Hinila ka pa rin niya, papuntang impyerno. Ganun yung hindi sinasaway ang mali ng kanyang kapwa. Kaya nga ang totoong mga magkakapatid sa ating Panginoon, nagdadamayan yan. Pag mali, mali. Amen? Pag mali, mali. Pag tama, tama. Kahit sino pa siya, kahit ano pa siya. Kahit sabihin, bro, ito pinakamatoli kong kaibigan. Baka magdamdam sa akin. Hindi ganun ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, itinatama mo ang makamalian ng iyong kapwa. Pag hindi mo siya itinama, dadaling ka rin niya sa impyerno, magsasama kayo. Amen? Magsasama kayo sa impyerno pag hindi mo siya sinasaway. Sabi rito, maminamal, forgiving one another. Yan ang mga tungkulin natin sa isa't isa. Sabi na Mateo 6, talatang 14 hanggang 15, forgiving one another. Pag humingi ng kapatawaran ang iyong kapatid, patawarin mo. Kasi kung hindi mo siya patatawarin, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Nasa Mateo 6, 14 hanggang 15. Pag humingi ng kapatawaran ng kapatid mo, patawarin mo. Amen? Sabi ng Biblia, forgiving one another. At ang sabi rito sa Ephesians, chapter 4, verse 32, sabi rito, mga minamahal, magmagandang loob kayo sa isa't isa. Maging mamahabagin, magpatawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ni Kristo, o gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Magmagandang loob sa isa't isa, magpatawaran sa isa't isa. Yan po ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag na huwag niyong gagayahin si Cain. Si Cain, wala namang kasalanan si Abel sa kanya. Nagkaroon lang siya ng inggit. Nainggit lang siya dahil sabi ng Biblia, tinanggap ng Diyos ang hain ni Abel. Samantalang ang hain ni Cain, hindi. Kaya nainggit siya. Minsan may mga mananampalataya dahil sa inggit, kahit walang ginagawang masama yung kapwa niya, sinisiraan niya o kaya ginagawa niya ng hindi maganda dahil sa inggit. Huwag ganun. Ang tunay na mga mananampalataya, ang tagumpay ng isa, tagumpay nating lahat. Amen? Kapag nakita mo, ang kapatid mo, maminamal ay pinagpala ng Diyos, parang ikaw rin ang pinagpala sapagat isa lang tayo sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi rito, kapag nagkasala ang kapatid mo, sabi, magmagandang loob kayo sa isa't isa, maging mga bagin, magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Magmagandang loob, magpatawaran. Hindi sinabing magtaguan ng kasalanan. Tandaan nyo, maminamahal, sa kasaysayan ng church sa Maynila, ang experience namin, mas una pang pinapatay ng Diyos, yung mga partiker. Yung mga partiker, yung alam nilang may relasyon si brother, may relasyon si sister, tapos yung mga tahimik, yun ang unang pinapatay, yung alam nilang may relasyon yung brother, sister, may mga relasyon, sila alam nila, tahimik sila. Mas una pang pinapatay yung tahimik. Mas una pang pinarurusahan ng Diyos, yung alam nila, pero ikinukubli yung kanilang alam. Ang tawag doon, partiker of sin. Mas unang pinapatay ng Diyos yung partiker. Kasi yung mga nagkasala, bibigyan pa yan ng chance ng Diyos hanggang humingi ng tawad. Amen. Sabi ng Banal na Kasulatan, forgiving one another, submitting one another, magpasakop sa isa't isa, exhort one another, magpalakasan kayo sa isa't isa.
Bilang mga mananampalataya, dapat nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Hindi tayo nagsisiraan, hindi tayo nagbabagsakan sa isa't isa. Itinataas natin ang bawat isa. Kasi pag itinataas mo ang kapwa mo, ikaw ang itataas ng Diyos. Biro mo, pag tinaas mo yung kapwa mo, ikaw lang ang nagtaas sa Kanya. Pero sa'yo naman, ang Diyos ang magtataas sa'yo. Kasi malulugod ang mahal na Panginoon. Amen? Sabi, magtaas ang kayo sa consider one another. Sabi, hospitable one another. Magkaroon tayo ng marubdob na pag-ibig sa isa't isa. Sabi rito, mangagtinginan kayo sa isa't isa at mga udyukan kayo ng pag-ibig at mabubuting gawa. Hebrew 10:24 up to 25. Na wag natin pababayaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ng iba, kundi magag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sabi, magtinginan kayo sa isa't isa, mangag-udyugan kayo ng pag-ibig at sa mabubuting gawa. Pag nakita mong lag-absent ng kapwa mo, nakita mong hindi dumalo, maminamahal, sabi ng Biblia, magkaroon tayo ng pagtitinginan sa isa't isa. Consider one another. Sabi, i-follow up mo ang kapatid mo. Paalalahanan mo siya na napakalaga ng pagsamba, napakalaga ng pagdalo. Sabi, na ipaalala mo na huwag kaliligtaan ng pagkakatipon gaya ng ugali ng iba, kundi tayo mag-aralan sa isa't isa. Pangaralan mo siya, mag-aralan. Brad, sis, ba't tumabsin ka? Naku, bawal yan, masama sa Diyos yan. Nabubura yung pangalan natin sa aklat ng buhay kapag uma-absent tayo. Yun ang mga tungkulin natin bilang mga mananampalataya. Ang sabi rito, mga minamahal, consider one another, hindi yung walang pakialaman. Nakikita ko sa mga mananampalataya dito sa Olongapo, dito lang ako nakakitang walang pakialaman. Bahala ka sa buhay mo. Dito lang ako nakakita ng mga Kristiyanong kahit kapitbahay niya, hindi niya ma-follow up. Kahit mga anak niya, kahit mga mahal niya sa buhay, hindi niya mapaalalanan. Dumalo tayo, mahalaga ang pagsamba, mahalaga ang pagtitipon. Hindi mo alam, pag hindi mo pinaalalanan ng kapatid mo ang mahal mo sa buhay, partikir ka ng kanyang kasalanan. Partikir yan. Dapat paalalanan mo. Hindi bali na hindi siya sumunod. Ang malaga, nagpaalala ka. Ang malaga na pag nagpaalala ka kasi, sabi ng Biblia, ang mga tunay na kapatid mo at mga anak mo sa harapan ng Diyos ay ang mga taong kasama mo na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating natin sa langit, tayong mga napunta sa langit, tayo po ang mga tunay na mga magkakapatid, hindi yung mga loved ones natin dito. Pagdating ng araw, yung mga kamag-anak mo rito, asawa mo rito, kapatid mo rito, anak mo rito, mabubura sa isip mo yan. Magkakaroon ka ng tinatawag na new dimension. Iba na yung kaisipan mo pagdating sa langit. Hindi na sila ang yung mga ituturing na mamahal sa buhay. Yung mga kasama mo sa langit, ito mga naglilingkod sa Panginoon, yan ang magiging kapatid mo sa kaharian ng langit. Buburahin ng Diyos yung mga anak mo rito, lola mo rito, nanay mo rito, lahat ng mga kamag-anak mo rito, buburahin ng Diyos sa isip mo yan para hindi ka magkaroon ng pag-aalala doon sa langit. At ang ituturing mo mga kamag-anak ay yung mga kasama mong napunta sa langit, yung mga kasama mong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero habang nandito ka, maminamahal, mayroon kang pananagutan sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong pamilya, may pananagutan ka. Pati hindi mo ka mag-anak, basta kapatid mo sa Panginoon, may pananagutan ka. Kinakailangan, paalalanan mo sila na sila'y magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Pag hindi mo gagawin yan, mga minamahal, magiging partikir ka ng kanilang kasalanan. Parang sinasabi mo, sige, mag-enjoy kayo, okay yan. Hindi masamang lumiban. Parang sinabi niyong hindi masama ang umabsent. Amen! Kaya dapat malaman natin ang tunay, mga minamahal na totoong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi pa rito, hospitable one to another. 1 Peter chapter 4, verse 8 hanggang 10, ang sabi po rito, maminamahal, na una sa lahat ay maging maningas kayo sa pag-iibigan, sapagat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Mangagpatuluyan kayo sa isa't isa na walang bulong-bulungan. Ibig sabihin, dapat ang mga bahay natin ay bukas lagi sa mga kapatid.
walang bulong-bulungan. Sabi, magpatuluyan kayo sa isa't isa, walang bulong-bulungan. Hindi yung, Brad, pasok kayo. Upo kayo. Andito na naman itong mga taong ito. Kailangan dito. Hindi ganon. Kailangan walang bulong-bulungan. Tatanggapin mo ng bukal sa puso. Kasi yung bahay mo, hindi sa'yo yan. Galing sa Diyos yan. Pwedeng kunin sa'yo ng malapangnon yan, bawiin sa'yo ng Diyos yan. Pinatuloy mo siya, hindi dahil siya'y kapatid mo. Pinatuloy mo siya dahil inutos ng Diyos. Inutos na nagbigay ng bahay mo. Amen? Siyempre, sinususundin mo yung sarili mo o yung Diyos na nagbigay ng bahay mo. Yung Diyos na nagbigay ng bahay mo. Sabi, magpatuluyan kayo sa isa't isa na walang bulong-bulungan. Hindi pag habang naghuhugas ng pinga, bakit nandito na naman yan? Kailan lang nandito yan? Ito na naman. Pinakain mo nga, nagbulungan naman kayo. Lahat ng mga Kristiyanong nagbubulungan, kapag may bisita, magsabing, praise the Lord. Honest At sabi, na ayon sa kaloob na tinanggap natin sa bawat isa, maglingkuran o ipaglingkod sa inyo rin, gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Tayo lang pala ay mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Mabuting katiwala ang tawag sa atin ng Diyos. Kaya kami bahay na maganda, kaya ka merong sasakyan, kaya meron kang tinatangkilik, ikaw ang tawag sa ng Diyos ay mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng ating malapanon. Ibig sabihin, hindi sa iyo yan. Pinagkatiwala lang ng Diyos yan. Amen! Sabi, mabuting katiwala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi, maminamahal, as a Christian, we must care and protect our fellow Christian. Bilang mga mananampalataya, sabi rito, kinakailangan natin pangalagaan at protektahan natin ang kaligtasan ng kapwa nating Kristiyano. Bilang mga mananampalataya. Pag nakita nyo nagkakasala ang kapatid nyo, hindi nyo sinasaway, hindi ka nagbibigay mga minamahal ng proteksyon at hindi ka nagbibigay ng pag-aaruga. Parang nakita mong pupunta na sa impyerno, sige, okay lang, sige, okay lang. Hindi naman kasalanan yan, sige, magtatalong kayo dyan. Ganon pag mayroong ginagawang masama ang kapatid mo, nagbibingi-bingihan ka at nagbubulag-bulagan ka. Amen? Ang tawag dyan, partner in crimes. Partner in crimes. Halimbawa, mayroong isang grupo na magnanakaw, pinasok yung bangko. Sila lang ang pumasok pinasok nila yung bangko, ikaw nagbabantay ka lang. Look out ka. Pag nahuli silang lahat, kasama ka. Kasama ka. Bantay ka eh. Bantay ka eh. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi ko sa inyo. Partaker of sin. Magiging partaker ka, magiging kabahagi ka ng kanilang kasalanan. Kaya sabi rito, gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng mahal na Panginoon, dapat maging matuwid, maging mabuti tayong katiwala. Pag merong ginagawang mali, sawayin mo. Open rebuke is better than to secret love. Dapat maintindihan ng mga Kristiyano pag sinasaway kayo, mahal kayo ng kapwa nyo. Amen? Hindi yung papaabangan kita, manda ka. Pag sinaway ka, yun ang uso nun sa fraternity. Sa school, nung nag-aaral ako, pag nag-aaral ako, sinumbong ko yung kaklase ko, manda ka, aabangan ka namin. Ako, ang ginagawa ko doon, ako sa kabila dumadaan sa kabilang bakod. Hindi ganun. Bilang mga mananampalataya, sabi ng Biblia, dapat meron tayong concern sa isa't isa. At ang pinaka-number 1 kalaban natin dito, kasalanan. Kasalanan. Kaya wag na wag nating ipagtatakpan ang kasalanan ng kapwa natin. Kahit kapatid mo siya, kahit anak mo pa siya, kahit sino pa siya, maminamahal. Pag may ginagawang mali, sabi ng Biblia, maminamahal, open rebuke is better than to secret love. Ang tunay na umiibig na minamahal, sabi, open rebuke. Sawayin mo. Pag hindi mo nasaway, isumbong mo sa preacher. Isumbong mo, kami ang sasaway. Pero pag ikaw ay isang matuwid na Kristiyano, sawayin mo yan, maminamahal. Makikinig sa iyan dahil ikaw ay may malasakit sa kapwa mo.
Amen. Ang sabi rito, mga minamahal, the method of God of being perfect, para tayo maging perfecto, sabi ng Biblia, maging perfecto kayo gaya ng inyong Ama sa langit na perfecto. Perfecto, perfect. Gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, maging perfecto tayo. At ang pagiging perfecto, yung halos hindi ka na makapatay ng lamok. Kinakain ka na ng lamok, kinakagat ka na ng langgam. Gusto kong maging perfecto, ayoko, ayaw mo pa rin pa. Hindi ganon. Ang tunay na perfecto sa harapan ng Diyos, ito, uling talata, basahin natin. Mateo 5, talatang 43 hanggang 48, sabi, kinakailangan natin maging perfecto, gaya ng ating Ama sa langit na perfecto. Basahin natin, Mateo 5, 43 hanggang 48. Mateo Kapitulo 5, talatang 43 hanggang 48. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapupuutan mo ang iyong kaaway. Natapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. 45, upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niyang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti ng inyong kakamtin? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalapisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hintel? Kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi sa English, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Kayo'y magpakasakdal gaya ng ating Ama na sakdal. Walang hindi perpektong aakyat sa langit. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para maabot natin yung perfection. Unti-unting itinuturo sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, narinig nyo na ibigin nyo ang inyong kapwa, kapuotan ang inyong kaaway. Ngayon, hindi na. Sa lumang tipan yan. Sa lumang tipan, pinapatay ang kaaway, iniibig ang mga kapatid. Pero ngayon, sabi, ibigin mo ang iyong kapwa. Sabi dapat, ibigin nyo ang iyong kaaway, idalangin ang sa inyo'y nagsisiusig. Ngayon, ang patakaran ng Diyos, ibigin mo ang iyong kaaway. Amen? At idalangin ang sa inyo'y nagsisiusig. May mga umuusig sa ating mga kapitbahay, idalangin natin sila, makasama natin sa paglilingkod sa Diyos. Itong kapitbahay natin dyan, dati lagi kami inuusig niyan. Ngayon, tahimik na sila. Bakit? Lagi naming ipinapanalangin. Amen? Amen. Ganun, ipanalangin ng mga sa inyo nagsisiusig upang kayo maging anak ng inyong mananasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mga masasama at sa mga mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo iibig lamang sa mga nagsisiibig sa inyo, anong ganti ang inyong kakamtin? Hindi ba gagayon ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung kapatid nyo lamang ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga hintil, ng mga taong di naglilingkod sa Diyos. Kaya nga magpakasakdal kayo gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Kung gusto natin maging sakdal, iyan po mga minamahal ang prinsipyo ng Diyos. Pag meron tayong mga kapatid na nagkakasala, huwag kayong maging partiker. Kung hindi mo kayang sawayin, isumbong mo sa mga preacher para maagapan natin kasi hindi niya gusto yun. Amen? Kung alam natin yan, maminamahal, dapat ginawa na natin ang paraan yan. Amen? Kaya yung mga ibang mga mananampalataya, mas malaki pa yung kasalanan nila doon sa may mga relasyon. Tapos hindi nila sinasabi, pero nandoon sila. Mas malaki ang kasalanan nila. Ano sabi ng Biblia? Sila'y partiker. Mas makasalanan ang partiker kaysa sa gumagawa ng kasalanan. Pero yung gumagawa ng kasalanan, kailangan itama, ituwid yan, maminamal, para hindi sila mapunta sa impyerno bago sila mamatay. Everybody shout, praise the Lord! Kaya maminamahal, tayo po'y umawit muna bago tayo dumako sa ating mga kailingan. Awitin po natin ang awiting, ayoko nang mawalay. Sinabi ng Biblia, maminamahal, ang kasalanan ang magpapawalay sa atin, sa ating dakilang Diyos. Idalangin natin, huwag tayong mawalay
sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ayoko nang mawalay sa ating banal na presensya ng mahal na Panginoon. Umawit po tayo, mga minamahal, habang lahat ng mga mananampalataya, inili ko pong magsisi. Mga minamahal, anytime babalik ang ating mahal na Panginoon, gusto ng Diyos na tayo po, mga minamahal, ay maging karapat-dapat sa Kanyang nalalapit na pagbabalik. Umawit muna tayo sa ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Umawit po tayo, mga minamahal. Gawin nating panalangin ang awiting ito ng buong puso. Hallelujah. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Wala nang makapila ka. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Magari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo. Panginoon sa buhay ko, O Jesus, ayoko nang mawalay sa iyo. Umawit tayo, mga minamahal, gawin po nating banal na panalangin ang awiting ito. Idalangin natin sa ating malapangin na huwag tayong mawala sa piling ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Kailanman, O Jesus, ayoko nang mawalay sa iyo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka. Hallelujah! Ngayon at kailanman. Unang stanza. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo. Panginoon sa buhay ko, O Jesus. Hallelujah! Ayoko na. Hallelujah! Hallelujah! Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa iyo, ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Magari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo. Panginoon sa buhay ko, O Jesus, ayoko na
iyo, Jesus. Ngayon at kailanman, oh Jesus, ayoko nang mawalay sa iyo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa iyo, Jesus. Ngayon at kailanman. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tandaan niyo po, napakalapit nang bumalik ang ating dakilang Diyos. Napakalapit na pong bumalik ang ating mahal na Panginoon. Hindi na kailangan magbingi-bingihan sa salita ng Diyos. Hindi na kinakailangan magbulag-bulagan po tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Mga minamahal, maging matapat po tayo. Kung kami mga manggagawa, mahigit 40 taon na po kami naglilingkod sa Diyos. Sinisika po namin na maging karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Ngunit, hindi pa kami nakatitiyak na kami makasama. How much more kayo mga minamahal? Ano nang magiging kalagayan natin sa mga Kristiyanong nagpapabaya? Sa mga Kristiyanong imbis na magpakainit, maging matapat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pinaglalaruan nila ang paglilingkod sa Diyos. Nagpapagamit sa Diyos at the same time, nagpapagamit sa kalaban ng Diyos. Mga minamahal, hindi na itatago sa mata ng Diyos anuman ang ating ginagawa. Magsisi po tayo, mga minamahal. Humingi tayo ng kapatawaran. Pag bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, mararanasan mo, mga minamahal, ang hirap nang ikaw ay mawalay sa ating dakilang Diyos. Pag hindi ka nakasama sa rapture, naiwan ka, mga minamahal. Lahat ng hirap na iniiwasan mo, na ayaw mong mangyari sa iyo, mararanasan mo yan. Babalatan ka ng buhay. Tatanggalin ang mga mata mo. Unti-unti kang pahihirapan hanggang mamatay, mga minamahal. Pag naiwan ka sa rapture, katulad ng ginawa kay Isaias, binitin na katiwarik ang kanyang paa, tapos nilagari siya sa pagitan ng kanyang hita, nilagari siya hanggang sa ulo. Ganun ang mga taong malulupit. Mga minamahal, pag nag-reign ang Antichrist, babalik yan, mga minamahal, pagdating po ng after the rapture. Lahat ng mga maiiwan, mga naglalaro lang sa paglilingkod sa Diyos, hindi binibigyan ng importansya ang paglilingkod sa Diyos. Mas mahalaga ang trabaho, mas mahalaga ang negosyo, mas mahalaga ang pag-aaral, mas mahalaga ang pera. Maiwan kayo sa rapture, mga minamahal. Biro nyo, 3 times a week lang, hindi pa natin magawa kami. Buong buhay namin, binigay namin sa Panginoon ang aming mga magandang hanap buhay. May mga trabaho kami, may mga negosyo kami. Iniwan namin yun. Naranasan namin ang blessing, 5 piso. Pagkakasayahin namin sa sabon, pagkakasayahin namin sa pagkain namin, 5 piso. Mga minamahal, kayo, hindi na po kayo nakaranas niyan. Pagpapalain kayo ng malapang, pinaglalaroan nyo pa ang paglilingkod sa Diyos. Kaya magsisi po tayo, mga minamahal. Sinabi ko nga, sa panahon natin, darating ang ating dakilang Diyos. Ngayon, nasa Philippians chapter 2 verse 12 tayo, work out your own salvation with fear and trembling. Dati pwede tayo magpatumpik-tumpik dahil ang ating beloved pastor, 20 hours a day, nagpupuri, umiiyak. Ingatan mo mga kapatiran, Panginoon. Huwag mawalay ang kapatiran, magpakainit sila Panginoon, araw-gabi. Iniiyak tayo ng ating pastor, 20 hours a day. Ngayon, tayo na lang, maminamal, nasa work out your own salvation with fear and trembling.
Kanya-kanyang trabaho tayo kasi nauna na sa langit ng ating beloved pastor. Bagamat ipinapanalangin tayo doon, pero iba yung panalangin na kasama natin siya. Talagang napoprotektahan tayo, naiingatan tayo ng ating dakilang Diyos dahil may marubdob na manalangin ang ating beloved pastor. Saan ka makakita ng nanalangin? 20 hours a day. Nasaksiyan ko yan sa loob ng 40 taon ko na pananatili sa pastoral house sa Novaliches. 20 hours a day. Dati hindi ako naniniwala, mga minamahal, nung hindi pa ako worker. Sabi, sino makakagawa ng 20 hours a day? Kalukuhan yun. Yung pala, higit pa po doon na nagagawa ng ating beloved pastor na panalangin. Napakapalad natin, napabilang tayo sa ministeryong ito. Nagkaroon tayo ng tunay na pastor na may marubdob na panalangin, may marubdob na pagmamahal sa atin, na nanalangin, maminamahal ng 20 hours a day. Bihira ang ganyang pastor, kahit maglibot kayo sa buong mundo. Maminamahal, pero napakapalad natin, meron tayong pastor na ganun manalangin sa ministeryong ito. At tayo sama-samang manalangin, ano man ang ating mga kahilingan, maminamahal, ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Higit sa lahat, maminamahal, habang naghihintay tayo sa pagbabalik na Malapanginoon, huwag niyong kaligtaan na magdala kayo ng kaluluwa sa paanan ng Malapanginoon. Sabi ng James, chapter 5, verse 20, ang sinumang makasalanan na makapanumbalik sa Malapanginoon, nakapagtatakip ng kanyang karamihang kasalanan. Pag nagdadala ka ng kaluluwa, nagdadala ka ng mga bisita, meron kang mga kaibigan mo, mga kakilala mo na dala mo sa gawain, sabi nakapagtatakip ng marami mong kasalanan. Ibig sabihin, natatakpan yung kahinaan mo, yung kasalanan mo pag nakapagdadala tayo ng kaluluwa kasi nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Yes, siya ang magiging pinakahain mo para sa ating dakilang Diyos. Pero kung naghihintay ka na lang ng rapture, wala kang ginagawang kaluluwa, wala kang mapapala, mga minamahal. Tapos may pagkukulang ka pa, maiwang ka talaga. Amen. At tayo sama-samang manalangin, mga minamahal, ano man ang ating kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan, idalangin natin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, dakilat papagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, minsan pamalapang narito po ang mga minamahal na mga kapatiran, ano man po ang kalmang taglay na karamdaman, ano man po ang kalmang problema, ano man po ang kalmang pangailangan pinansyal, ano man po ang aming manatitirang kapintasan, mga kainaan, magiging hadlang, upang hindi kami makasama sa rapture, mahal na Panginoon. Alisin mo sa aming buhay, tulungan mo kami maging matyaga, maging matimtiman sa pananampalataya, dakilang Diyos. Alisin mo po ang aming mga natitirang kahinaan, baguhin mo kaming lubusan, maging karapat dapat kami, ipagtrabaho namin ang aming kaligtasan ng buong takot at buong panginginig. Pagpalain mo mga anak mo malapan bago kami umuwi sa banal na lugar nito, makamtan namin ang katugunan ng aming mapanalangin sa dakilat makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat magsabing Amen. Ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa parting may karamdaman, maminamahal. Ano man ang ating mga natitirang kahinaan, ano man ang ating mga natitirang kapintasan, sabi niyo, lumayas ka sa akin sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ng mga gawa ng kalaban, demons of carnality, lust of the flesh, lust of the eyes, lahat ng gawa ng kalaban, mga panghihina, panlupaypay, karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga sakit karamdaman, pinalalayas namin sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, panghihina, panlupaypay, unbelief and doubts, lahat ng aming kahinaan, lumayas kayo sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Vices began, problem be solved. In Jesus' name. In Jesus' name. Bless us, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po tumayong lahat. Sabay-sabay tayong sumigaw 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tumatalon, maminamahal, at sumisigaw ng malakas. Hallelujah. Praise the Lord 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palapangan po natin ang ating dakilang Diyos at binibigay natin ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved brother Lando, para po sa ating special love offering. Amen. Praise God. Purin po ating pinapay ni Jesus. God bless po. Ating milador din preacher. May kaluya sa ating napag-aralang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Praise God. At bago tayo dumako, minamahal sa ating announcement, ay kukuha po minamahal natin special love offering para po sa karagdagang pangailangan ng gawain ng mahal na Panginoon. Huwag tayo magsasawa, minamahal sa pagkakaloob. Praise God. Sabi ng Biblia, kapag ikaw hindi nang hinawa,
paggawa ng mabuti, pagdating ng panahon, ikaw ay aani ng mabuti. Amen. Praise God. Po, minamahal, sa mga establishing po, magkalupo tayo, minamahal. Praise God. At babang basbasan, pagpalay naman na pa natin pagkakaloob. Akin po ito papanalangin, minamahal. Praise God. Opo, dakilat mapagpala namin ang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga pangyarihan ni Jesus, minsan ang pamalapay noon. Basbasan niyo po at pagpalain ng bawat kamay, magkakalob ng kanang special love offering, malapay noon. Ibalik ko po sa kanila ng makamilyong beses, may napay noon. Mag-isa hindi po makapagkalob dahil po sa kawalan. Pagpalain mo rin po sila pa sa susunod namin pagkakatipon, sila man po malapit makabahagi, malas pagbibigay para sa pangailangan na yung banal gawain itong aming sabot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya. Magbigay ng Amen. Praise God. Puri po ating pinapay ni Jesus. God bless po ating bilang selected singers at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. Ay tuloy-tuloy na po, minamahal sa ating announcement. Patuloy po ating sinasagawang pananambahan po. Ating minamahal na mga bisita, mga baguhan po nating kapatiran. Patuloy po ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayong 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na maaari po nating madaluhan. Tuwing araw po ng Miyerkules, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po natin ito. Nagsisimula po yan alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw na Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula po tayo ng maaga-aga. Meron po tayong dadalon na habol po tayo sa krusada. Diyan po sa San Narciso, Anniversary Crusade po nila. Ang regular po oras natin alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing araw po yan ng Linggo. Yan po, regular na oras po natin, minamahal. At mayroon tayong Facebook Live, minamahal, gabi-gabi po ito, Lunes hanggang Sabado. Ang Jesus Miracle Hour, minamahal sa Facebook, mapanood po natin yan. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po, tuwing araw lamang yan na Sabado, sa PTV Channel 4. Alas 11 ng gabi, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Papanood po natin ang Jesus Miracle Crusade. Yung radio program po sa Dako ng Maynila, gabi-gabi din po ito, Lunes hanggang Sabado, namal alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yung hating gabi sa DCME. Excuse me po. DCME 1530, talapitan ng mga radyo sa AM band po yan, minamahal. Alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yung hating gabi, Lunes hanggang Sabado. Yan po, may naman natin mga schedule, may naman natin mga paggawain, minamahal sa TV, sa radyo, maging ating Facebook Live, minamahal, Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi din po yan, Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. Mayroon po tayong bautismo, sa hindi po na bautismohan, may bautismo po tayo, minamahal. Please God, libre po ang bautismo, maging yung ating susutin, minamahal, hindi po nababasa yan, mayroon po tayong ginagamit na baptismal robe. Mayroon din po tayong counseling, may mga katanungan po, lumapit lang sa ating Beloved Preachers area, naman, nandiyan po ating Beloved Odin Preacher, at dapat na kayo po ay kanyang paglingkuran. Meron din po tayong lihas, sa mga ibig palihas, may lihas po tayo pagkatapos po natin closing prayer. Magpapugnayan na po kayo sa ating pinapay ni Jesus sa pagdating po ng pagkatapos sa ating closing prayer, minamahal. Praise God, tuloy-tuloy na po yung ating paglilihas. Amen, praise God. At minamahal, kung wala na po, dahil tumayo na po, minamahal.
Magpasalamat na po tayo sa ating pinapain Jesus sa ating natapos na matagumpay na pananamba sa araw na ito. Maging sa ating pasamantalang paghiwa-hiwalay, panalangin na rin po ito. Narito po, ating beloved worker, Brother Paulo Bondok. Amen. Praise God. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando Montilla. Tayo po manalangin sa ating closing prayer. Dakilang Diyos, Amang banal sa makapangyarihang pangalan namin, mahal na po Jesus, kami nagpupuring papasalamat simula kanina hanggang sa mga oras na ito. Kami nagbibigay papuri, pagluwalhati, pagdadagilay sa pangalan. Salamat po sa bawat yugto na pinagpalat nilang isan sa papuring awitin. Ganoon din po sa buhay na palutoo, maging sa mga awitin na papuring awiting handog ng Beloved Choir. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos. 2, 3 nagkakatipon sa pangalan naroon ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. At gano'n din po sa bahagi ng pagbibigay, naging matapat ng mga anak at mga banal mong salita, O Diyos. Naming napag-aralan, napakinggan na dinala po ng mga aral, O Diyos. Kung paano din akong payapaligtas sa mga anak sa lugar na ito, gano'n din po sa aming paghiwa-hiwalay. Ingatan mo pong lahat ng maglalakbay, babiyahe, ilayo sa lahat ng panganib, aksidente. Itong aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Ito Brother Paulo. Magkamayan po tayo, minamahal. Ingat po sa pagtawid. Tandaan po nyo kay aming iniibig. Ngunit mas iniibig po tayo na ating pera pa. God bless po sa lahat. Amen. Praise God.